Dahan-dahan nang nababago ang dating masukal at maduming komunidad sa Barangay 128 sa Tondo sa Maynila. Yan ay sa pamamagitan ng Eco-Ikot Center ng DENR, katuwang ilang organisasyon. May report si Sheila Natividad. Sa loob ng maraming taon, nakipamuhay na ang mga residente sa may Barangay 128 sa Tondo, Maynila sa mga basura. Halos una na ngang sumasalubong sa kanila ang nakasusulasok na amoy nito bago pa man sila abuti ng tubig baha dulot ng bagyo. Ayon sa mga residente, kahit maikling pag-uulan lang, mabilis na ring tumaas ang tubig na umaabot pa hanggang bewang. Pero ngayon, unti-unti nang nagbabago ang sitwasyon sa komunidad dahil na rin sa inisyatiba ng Eco-Ikot Center sa ilalim ng Enhancement of Marine Litter Management in Manila Bay Project ng Department of Environment and Natural Resources kasama ang mga katuwang na organisasyon. Itinatag ito noong October 2024 at layunin ng proyekto na hindi lamang linisin ang mga basura sa baybayin kundi para solusyonan ang mga basurang nagmumula sa mga tahanan at komunidad na napupunta sa mga daluyan ng tubig at sa Manila Bay. Sa pamamagitan nito, hinihikayat ang mga residente na mag-segregate ng basura, sumali sa mga cleanup drive at maging aktibo sa waste management na kabilang ang mga kababaihan, kabataan at persons with disabilities. Para sa mga residente, ang proyekto ay hindi lamang pangkalikasan kundi naging isang paraan din ng dagdag kabuhayan. Dahil sa Eco-Ikot Center, dinadala ng mga residente ang kanilang mga recyclable materials na tinitimbang at binibigyan ng points na maaari nilang ipalit sa bigas, gulay, at iba pang mga pangunahing pangangailangan. Ayon sa mga tagapangasiwa, may mga araw na umaabot sa 5 hanggang 10 tao ang nagdadala ng kanilang naipon na basura na katumbas ng ilang kilo ng recyclables. Mula sa isang barangay na dating kinikilala sa problema ng basura at pagbaha, unti-unti nang nagiging patunay ang Barangay 128 na ang disiplina at kooperasyon ay may malaking epekto sa pagbabago ng kapaligiran. Para sa mga residente, ang pagbabago ay hindi lamang nasa kapaligiran, kundi sa pagbabalik ng dignidad sa kanilang pamumuhay. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.